Hindi po siya umappear ano, doon po sa subpoena na ibinigay po ng inyong opisina. Tama po ba ito, Direktor? Hindi po umapil kasi po nagbiyahe umalis po. I want to Wala na. confirm that kasi may mga lumalabas na balita na may nakakita daw po sa kanya sa airport at bumiyahe papunta ng Hong Kong. How true is this? Kailan po siya lumabas ng bansa? Teka lang po, bubuksan ko kung ano yung doon sa ano po, no? Kasi positive po yan, umalis po. Actually, pares po sila ni Senator Ligarda na So, umalis. confirm po yon kasama po yung kanyang nanay, si Senadora. Magkahiwalay Oo, po, si okay. Leandro de Bisti po, umalis po noong August 2, papuntang Hong Kong. Yun po yung kanyang biyahe. Si Senator naman po, umalis noong August 2 rin, magkaiba po na flight via Hong Kong, pero ang final destination is France. So yun po yung details na nandiyan, ano po. Kailan niyo po inilabas yung subpoena for Leviste, sir? Lunes po, maaga pa po. Lunes pa po. Mm-mm. Nauna po ito sa kanyang flight, tama po? Tama po. I'll just check the date po at DJ Chacha Sige po. para sigurado po tayo. Oo, No, na Monday, hindi sir, tayo. is August 3, so mukhang nauna po yung paglabas niya Nauna ng po, bansa. yung ano niya. Pero it was already been made public nung Yeah. Friday. Signed na po yung subpoena na ipapadala. Pero he was able to engage a lawyer. May lawyer po siya na in-engage. So kung umalis na po siya ng August 3 at na-receive yung subpoena, nakapakuha pa siya ng abogado. May pinasa pong sulat yung abogado niya sa amin. Ano pong nakalagay sa sulat, Direktor? Pares din po nung kay Kong Jin Paras na sinasabi dun sa sulat ang salita po nila kailangan makita nila yung mga ebidensya laban sa kanila. Yung po yung sinasabi. Ang problema po nito, fact-finding po ito Hindi pa naman po sila considered na may kaso, kakasuhan. Gusto namin magbigay linaw po sila doon po sa mga lumabas nga po na issue na ito. Kumbaga gusto rin namin po silang tulungan kung talagang hindi sila involved. Dapat po siguro papanagutin natin itong mga tao na naglalamay po sa kanilang pangalan. Pero as we speak daw, marami na pong mga lumabas na ebidensya So mas maganda po, umarap sila sa amin, sabi naman nila sa tamang forum, sa tamang panahon, umarap po sila dito sa NBI and we will confront them with the evidence that we have. We cannot give them the copy of those evidence kasi po, there is a memorandum circular ng DOJ, yung 048, na hanggat hindi po tapos yung investigasyon, we cannot release portions of the evidence that we have gathered. Oo. Direktor, ano exactly yung hinihingi? Is it just the affidavit or yung evidences na meron na kayo? Kung ano daw pong meron para makapagplano sila kung ano isasagot, fact-finding po to. Wala ka naman pong pagpaplanuhan pagka tinanong ka. Dahil ibig sabihin, based on your personal participation and recollection. So yun nga po, doon na lang po yung tanong. Kung ayaw nilang pumunta po dito, sagutin na lang din nila sa Facebook po nila. Categorically ba dinideny ni Jing Paras na nakausap niya tungkol sa planong itong talent manager at ito si Leandro Libisi naman po, categorically ba dinideny niya na nag-usap sila ni Jing Paras tungkol dito para po magkaroon ng kaliwanagan. Direktor, para lang din po malinaw sa publiko, ano po yung pinagbabasihan ninyo na batas natin na meron na or the provision under NBI na hindi talaga po pwedeng ilabas yung mga ebidensya na meron kayo kung nanghihingi man po nito yung mga inaakusahan? Meron po nga yung memorandum circular number 48 po ng DOJ po. Nandoon po yan Tapos decided case na po yan ng mga Supreme Court in Francisco versus Public Estate Authority. Yung po yung sinasabi dyan. Kasi tingnan nyo po, kung i-release namin sila, maaaring makapagtahi ng mga sagot Hindi na po magiging spontaneous yung testimonya. Nung isang beses nga po, parang nung isang gabi, may nakita kong interview ng abogado nila, may sinasabi sila na iba daw, ang nag-approach daw, ito daw tong talent manager ang nag-approach kay Jing Paras para gawin tong plano na to. At humihingi daw ng 6 million. Tapos nakita na raw po nila yung mga affidavit na in-execute ng mga babae na nangyari pa raw 2022 hanggang 2025. So, medyo ginagawa na po ng anggulo. Gusto po namin, pumunta sila rito, we will confront them with the witnesses. Katunayan po, mas malalim na yung nalaman namin dito. Meron pong isang kilala na law office na involved dito, na pumasok dito to
sila yung maghahanda ng mga affidavit kuno ng mga babae na ilalabas nila para magdemanda at mag-press con. Isang law firm, but how many lawyers are we talking about? Apat po. Apat na lawyers. And very Opo. very soon, isasapubliko niyo po ito or hindi na? Paano po? Isasapi na po namin sila. Isas- Papasapi na po namin yung mga lawyers na ito. Sa For susunod, them to shed light. sa susunod na linggo na po ba ang sabina Ito nito? po, ito linggo ito. Today po, papaready ko na yung sabina para po masabina sila. Pero how about ito pong si dating Congressman Jing Paras and Congressman Leandro Leviste? Paano po yun? Kung di sila nagpunta, may plano pa po ba kayo na ipasabina sila ulit? Ano pong next action nyo dito? Other chance kasi wala naman pong pasok din kahapon, bagyo. Ipapatawag pa rin po ulit namin, parang sa August 11 po yata yung naging resetting noon. Pero kung hindi naman po sila pumunta, then they lose the opportunity to explain at sagutin yung mga ebidensya sanang i-confront namin sa kanila. Then eventually, kung ano po yung saan kami dadalhin ng ebidensya, kung kinakailangan mo yung mga kasuhan, gagawin po namin yun. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.